So, pag-uusapan natin dito, quantum collapse, coherent state at observer effect. Paano to nangyayari at ang connection sa isa't isa. So, ito yan Kung pag-uusapan natin ang quantum physics at mga konseptong madalas gamitin sa manifestation discussions, mahalagang ihiwalayan scientific meaning at personal interpretation. Pero yung personal interpretation is yun din kasi totoo eh. Kasi nga subjective nga yung reality, di ba? Depende na lang talaga yun sa interpretation. Wala naman din tama at mali, di ba? Base yan sa mindset ng tao. So, quantum physics observer effect. Ang observer effect ay nangyayari kapag ang pagsukat o pag-obserba sa isang quantum system ay nakakaapekto sa estado nito. Hindi ito nangangahulugan na ang simpleng pagtingin ng tao ay lumilikha ng realidad. Ang mismong interaction ng measuring device sa quantum system ang mahalaga. Kasi 'di ba sinasabi, kung wala daw mag-o-observe is walang external. Yun kasi yung sinasabi sa observer effect eh. Tsaka yung atoms daw, hindi daw talaga fix. Ibig sabihin, infinite possibility siya sa present. Yun yung sinasabi niya sa observer effect. Tapos kung ano yung inobserbahan mo, yun lang yung mag-i-exist. Which is totoo rin naman talaga, 'di ba? Pero meron pa rin siyang tinatawag na parang para mabuo ng as matter, 'di ba, sa object. So kung nga rin, napag-desisyonan ko na pumunta sa mall. So hindi pa siya nag-i-exist sa utak ko pa lang. So syempre, alam mo yung solid object ng mall is nandun na talaga siya base dun sa na-search mo sa Google or ano. Tsaka pag pumunta ka lang doon mismo, doon na lang siya mag-i-exist. Kaya nga yung reality na sinasabi nila subjective. Kasi nga kung hindi ka nga mag-o-observe, wala yung external, 'di ba? So quantum collapse, bago sukatin ang isang particle ay maaaring ilarawan bilang maraming posibleng estado. Yan nga yun, infinite possibility sa present. Kasi nga, 'di ba, now lang naman yung totoo. So sa now, nandito na talaga lahat yung gusto mo, 'di ba? Tapos nasa iyo yung kapangyarihan kasi sinasabi yung participation mo, yun yung mahalaga. Ibig sabihin, kung wala ka, wala talaga yung wala yung mga atom. So ibig sabihin, yung observer talagang pinaka-importante. Kaya nga ginawa yung game, 'di ba? Syempre kung walang player, walang game, 'di ba? Yun lang naman yung pinaka-common sense dun. Tsaka ang analogy dito, 'di ba, yung parang naglalaro ka ng kuwari Counter-Strike. 'Di ba? Kala mo kumikilos ka. 'Di ba dun sa monitor ng computer sa Counter-Strike, fixed lang yung tao doon. Ibig sabihin yung point of view. So same din siya sa iyo, 'di ba? So kung wari ikaw si God, ikaw yung kumokontrol ng tao dun sa Counter-Strike, tas gumagalaw. Hindi ka naman umaalis sa position mo, 'di ba? Fixed ka lang dun, 'di ba? Tapos yung screen lang yung gumagalaw. Ganon din yung sa reality natin. Kaya nga sinasabi, 'di ba? Illusion nga lang to talaga. Kasi nga, kung obserbahan mo, nakikita mo yung katawan mo. So, point of view mo lang talaga sarili, di ba? So, bago sukatin ng isang particle ay maaaring ilarawan bilang maraming posibleng estado, superposition. Kapag sinukat, lumilitaw itong nasa isang particular na estado. Ito ang tinatawag na wave function collapse. Kasi kaya nga yung attention mo yung God, 'di ba? 'Di ba nga yun nga yung attention mo, yun talaga yung God eh. Kasi biruin mo, yung observer, ikaw, meaning yung attention mo. Pag nilagay mo dun sa iba, 'di ba magiging magiging totoo. Kaya nga sinasabi, to side by side to eh. Coexisting hand in hand to eh, yung attention mo tsaka paniniwala mo. So kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun din yung bibigyan mo ng attention, 'di ba? So kung sino yung binigyan mo ng attention, yun talaga yung magiging totoo, yung pinag-focusan mo. Kaya nga sinasabi, isa lang talaga formula ko para ma-experience mo yung mga gusto mong ma-experience, saka makuha mo yung mga gusto mong makuha.
totally, anyway, parang iisa lang din naman talaga yun. Makuha mo yung gusto mo makuha, tsaka ma-experience mo yung gusto mo ma-experience. Iisa lang naman yun. Is magpo-focus ka sa sarili mo kasi sarili mo lang makokontrol mo, di ba? Yung external, ikaw nga rin talaga may control sa external kasi kagagawan nyo ng mga decision mo dati. Yung brainwashing mo, tsaka yung paniniwala mo. Kaya nga sinasabi, di ba, mag-deprogram yung subconsciousness. Yung sinasabi nilang flight or flight, nasa survival state ka. Kasi pag nasa survival state ka, wala kang empowerment, nakarely ka dun sa external. Ibig sabihin, external yung nagpapagalaw sa'yo. Naghahanap ka ng threat, which is hindi naman nag-i-exist, diba? Actually, yung mga yung mga napapatay, yung mga napupunta sa mga di ka nais-nais na estado, is kagagawa nila yon. Ibig sabihin yung kalooban nila. Kasi energy nga, everything is energy, diba? So kung iisipin mo, kaya sila napatay kasi lumabas sila ng gabi, tapos uminom-inom sila, or meron silang activities na ginawa na low vibration. So ibig sabihin, ina-attract mo pa rin talaga yun. Kaya nga ito yung pinanindigan ko. May sinabi ako dati sa podcast ko eh. Hindi ako bibili ng barel kasi low vibration yung barel. So pag bumili ka ng barel, ibig sabihin, ine-expect mo na may mangyayari sa'yo. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, maraming nagsasabi sa akin na actually ma-override nga yan ng paniniwala mo. Kunwari, pag high vibration ka na tao, kunwari ako, hindi ako naniniwala na may mangyayari sa akin na masama or mapapatay ako or masasaksak ako or kung ano. Hindi ako naniniwala na ganyan. So kung nag-emit ka ng high vibration, so kunwari pumunta ako sa mga low vibration na lugar or yung lugar, 'di ba? May mga lugar na ganun. So hindi ako mag-i-exist sa kanila kasi yung vibration ko salungat sa kanila. So hindi nila ako mapapansin, hindi nila ako makikita. Kasi nga magkaiba kami ng frequency or vibration. Kasi nga 'di ba, sa reality ikaw yung energy, 'di ba? Ikaw ang nagke-create ng reality mo. Kasi nga ikaw yung cause 'di ba, yung kalooban mo. So ibig sabihin lahat na nangyayari sa externally is kagagawa niya ng paniniwala mo, decision mo, tsaka yung pinagfo-focusan mo, 'di ba? Kaya nga 'di ba yung sa Bible sabi nila, there's no other God beside me, 'di ba? Kasi nga kailangan mag-focus ka talaga sa sarili mo kasi sarili mo lang talaga makokontrol mo. Actually, makapangyarihan yun, 'di ba? Kasi narinig ko rin 'to kay Quartz Crystal dati. Na sa mga source player, meaning ikaw, kasi ikaw yung source, di ba? Ikaw yung self. At tinatawag kong God. Di ba nga sa mga source player, hindi ka raw malalagay sa pinaka-bottom, meaning yung pinaka-mahirap na sitwasyon, at nasa middle ka lang din. So meron kang choice. Either gusto mo magpakalugmok dyan, which is hindi naman hahayaan yun. Kung conscious ka na tao is, hindi mo hahayaan na mapunta ka sa ganong sitwasyon, di ba? Yung mapunta ka sa bottom. Pero pwede ka umangat, di ba? Kung consciously na decision mo at gusto mo talaga. Tsaka hindi raw mangyayari sa mga source player. Yun nga. Yung mga mapapatay, masasaksak, or kung ano, malulunod, mga ganyan. Kasi nga, ikaw nga yung player, di ba? So, hindi hahayaan ng Actually, naniniwala rin ako kaya mo makontrol yung kamatayan mo eh. Kasi pwede ka naman kumain ng mga unprocessed food, 'di ba? So control mo pa rin. O kung gusto mo na mapabilis, kumain ka ng processed food or magpa-delete ka, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Naniniwala pa rin ako dun. Although hindi natin mapipigilan yun, pero makokontrol mo. Actually, pag yun yung pagtanda mo, pwede mo siya makontrol talaga kasi nagtatrabaho ako sa medical. Naobserbahan ko, pag will mo pala, pag gusto mo na, kuwari, nag-in pain na yung katawan mo. Siyempre, hindi ka kakain. Meron kasi ako nakikitang pasyente na ganun. Ayaw niya kumain, sabi ko, pinili niya talaga, gusto niya na talaga. Meron mga ganun, as in talaga makokontrol mo kung paano ka talaga mawala.
Simpleng analogy, isipin mo na parang may 100 posibleng ruta ang isang bola. Coherence, lahat ng posibilidad ay nananatiling bukas at organisado. Ang coherence kasi is neutrality. So kung nasa neutral ka, wala kang fix na endless possibility. Kasi nga, 'di ba pag nasa neutral ka, nag-i-exist yung bad tsaka good, 'di ba? Pag nasa neutral ka, 'di ba? Ayun sinabi, coherence, lahat ng posibilidad ay nananatiling bukas at organisado. So, kung nasa neutral ka, hanggat wala kang ang pinapanigan na side is remain na neutral ka. Ibig sabihin, in control ka pa rin. Kung hindi ka kikilos or hindi ka magdidesisyon, neutral ka lang, is nasa iyo ang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi, endless possibilities, 'di ba? Kasi nga neutral. Pag super positive thinker ka, hindi mo makikita yung yung naka-fix ka lang dun sa positive. Kaya nga effective din yung positive eh. Positive thinking din eh. Kasi ang pagpo-focusan mo lang yung makakabuti. Pero ang hindi ko ina-advocate yung feeling. Kasi feeling, kasi yung feeling eh, parang chasing happiness eh. Parang hindi siya makakabuti kasi nagbabase ka lang sa feeling. Ibig sabihin, emotion yung nagpapagalaw sa'yo, di ba? Mostly pag emosyon nagpapagalaw sa'yo, ibig sabihin, controllable ka, utu-utu ka, di ba? Sabihan ka lang pogi or maganda, syempre happy ka na dahil lumaki ulo mo eh. So, hindi ko advisable yun. Ang focus mo lang talaga is yung makakabuti lang talaga sa'yo. Yung tingin mo makakabuti sa'yo. Kasi, di ba, sa manifestation, yung iba sinasabi, pinopromote nila positive feeling. Well, hindi yan yung highest kasi na frequency. Neutrality. Kasi neutrality, nandun yung endless possibility. Actually, kung ano yung pagpukusan mo, tapos nasa neutral ka, yun yung mangyayari. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng resistance kasi pino-force nila yung positive. Alam mo yung dahil nga sa sobrang gusto nila ng positive, gets mo yung resistance? Dahil sa sobrang gusto nila na positive mangyari is hindi siya nagiging in the flow, pino-force mo. So, in return, nagiging negative yung positive kasi pino-force mo, nagkakaroon ng resistance. Kung neutral ka, nag-isip ka lang ng positive, kung pumabor, okay. Kasi parte nga ng action tsaka decision yan eh. Di ba nga sinabi ko na sa inyo, lahat naman ng decision eh, may pros and cons, di ba? Magko-compromise ka na lang kung ano yung tingin mo makakabuti. Take note, kahit nga yung tingin mo makakabuti is para sa iba, hindi rin makakabuti. Kuwari ako, ganito kasi perception ko, 'di ba? Marami kang makikitang mga mayayaman, 'di ba? Tsaka mga artista, yung mga ganyan. Sa isip-isip ko, ang dami naman nilang pera. Hindi ako naiinggit sa pera nila actually kasi alam ko nga na may mine-maintain doon. Tsaka marami silang pinapaswelduhan. Sabi ko, hindi ako magkakaroon ng peace of mind dyan kasi ang dami mong alalahanin. Mukha silang mapayapa kasi nakaka-travel sila. Pero, ang prison kasi sa utak eh. Hindi naman sa physical. Ang prison sa utak. So, kung kuwari makikita mo yung ibang mayaman, marami silang pinapaswelduhan. So, syempre, di ba, dagdag alalahanin din yan. Although, meron naman may mga AI na rin, di ba? Pero yun yung sinasabi mo kasi wala talagang lamang sa realidad, 'di ba? Kasi nga lahat tayo interconnected. Interconnected tayo lahat, 'di ba? So wala makakalamang sa realidad. Yung tingin mo lamang, hindi ka lamang. Kahit nga mahirap ka, hindi ka behind eh. Kasi nga lahat tayo ay valuable. Yun yung paniniwala ko kasi wala naman separation eh. Kung nakita mo silang mayaman, well, ikaw rin naman siya, 'di ba? Iba lang yung katawan. Expression nga lang tayo ni God ng one eh. So ito, coherence, lahat ng posibilidad ay nananatiling bukas at organisado. Observer effect measurement, may nangyayari interaction o pagsukat.
Oo, kasi ikaw yung nag-o-observe eh. So kung wala ka, walang measurement na mangyayari at walang outcome na mangyayari, 'di ba? Wala ring existence na mangyayari. So yung participation mo talaga ang pinaka-importante. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, maging maramot kayo sa energy nyo. Kasi kung ano yung pinagpokusan mo, iniisip mo, pinaniwalaan mo, binibigyan mo atensyon, yun yung God mo. Kaya nga isa lang solusyon ko. Walang nagsabi nito sa TikTok tsaka YouTube. Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang sa inyo yung ano. Walang nag-share sa inyo na ganito. Self-love or pagpo-focus lang sa sarili ang totoo. Kasi nga, sarili lang naman talaga ang totoo at kasama mo. Sino yung sarili mo? Si God, di ba? Yun lang yung kasama mo hanggang kaduluduluhan. So, ito sabi, sa quantum theory, ang coherence ang nagbibigay daan para magkaroon ng maraming posibilidad. Ang obserbasyon o measurement naman ang nauugnay sa paglitaw ng isang partikular na resulta. Kasi 'di ba nga, yung coherent state kasi is neutral, 'di ba? So kung neutral ka, kasama na doon yung positive tsaka negative. Kasi nga, endless possibility. Actually, medyo predictable na nga rin talaga eh. Kaya nga pag nagdidesisyon ako, medyo natatagalan. Kasi nga, endless possibility. Kasi nga, kada decision mo may pros and cons eh. Wala talagang naglilin towards lang sa isang direction. Kaya pag nagdidesisyon ako, medyo natatagalan din, 'di ba? Yung gumawa nga ako libro. Actually, 2 months ko nagawa yun, yung 3 libro eh. Napagdesisyonan ko na lang yun eh, ng biglaan. Sabi ko, total, gumagawa naman ako ng content. Tapos sabay, nagsishare naman ako ng mga ganito, manifestation. Bakit di na lang kaya ako gumawa ng libro para masishare ko rin? Pati yung AI din kasi at that time naghahanap ako ng parang ano kaya magandang tulong netong AI sa akin, yung gagawa ng topic. Kaya nagawa ko yung 3 libro. Yung una kong libro is paano gamitin yung ChatGPT or mga AI tools. Tapos yung pangalawa, paano mo magagamit yung AI sa advantage mo para ka pumera. Yung gagawa ka ng niche, gagawa ka ng mga ng digital products. Kagaya nga nung ginawa ko yung 3, 'di ba? Digital products na pwede mo ibenta or mga courses. Magre-record ka ng video sa sarili mo tapos ibebenta mo. Kung fitness instructor ka, gawa ka ng video na nagtuturo ka na may benefit yung ibang tao. Tapos babayaran ka, 'di ba? Actually, sa mga content creator, doon sila mas lalong kumikita sa mga ganon. Pero mahirap siya i-market kasi nga, kailangan mo mag-gain yung trust ng mga followers tsaka yung mga di ba? Ako nga, magiging honest sa inyo, wala pa nga bumibili nung mga digital products ko Pero, sa isip-isip ko, pag nabili nila yung power within, sabi ko, nako, wala pang bumibili. Pag may bumili na ito, is kahit isa lang, kung may bumili na isa. Kasi nga, nagbabasa rin naman ako ng Think and Grow Rich, kaso ang dami niyang storya. As in, yung hindi sinushoot yung root cause. So sabi ko, well, kung gagawa ka rin naman ng libro, maganda yung direct to the point kasi time is precious, 'di ba? So hindi mo na kailangan sayangin yung oras ng ibang tao. Kaya gumawa ako ng libro na yun kasi all-in-one na yun. As in, kung gusto mo na success sa money, baguhin mo yung kalooban mo. Gusto mo relationship, baguhin mo yung perception mo kung paano yung relasyon mo sa sarili mo. Mahalin mo sarili mo. Kung gusto mo ng health, kalooban pa rin. Kaya ngayon yung book na na effective Actually, binabasa ko nga rin siya everyday. Na-addict din ako kasi wala na ako nakitang book talaga na ganun. Alam ko exaggerated to sasabihin nyo kasi binibentahan kayo or Hindi binabasa ko rin talaga siya. Hindi ko naman siya i-share ng ganun kung hindi ako excited din, di ba? Sa manifestation interpretation, maraming content creators ang gumagamit ng coherence bilang metapora. Well, yung coherence kasi sinasabi nila dun sa masyado nilang parang nila
basta yung meaning binibigyan ng deep meaning, yung coherence lang naman is neutrality. Biruin mo, nabanggit ko sa inyo na napakasimpleng word. Dito nahirhe, pati nga si ChatGPT hirap na hirap. Coherence is neutrality. Ibig sabihin, mas nakikita mo, mas klaro nakikita mo yung nangyayari. So, kung sa mga guru, yung mga spiritual guru, sinasabi nila, you see things as the way they are. Yun lang. Ganun lang talaga siya. Observe effect kung ano ang palagi mong pinagtutuunan ng pansin. O yan nga, yun yung magiging ma-attract mo. Pero, ito kasi ang paradox nun eh. Kunwari, yung kalooban mo, may marami kang mga limiting beliefs, tsaka programming dati. So, di ba sabi 95% yan sa'yo. Tapos yung conscious choice mo is 5% lang. So, ang dominant, 95, di ba? Kaya nga kailangan i-deprogram mo yung subconsciousness mo eh. Kaya nga shinare ko yung kung paano i-calibrate yung nervous system. Ang una kong sinabi doon is pwede mong paniwalaan lahat ng pwede mong paniwalaan, pero pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. Lahat ng bagay may katapusan. Ano pa ba yung mga sinishare ko? First impression last, totoo. Makokontrol mo lang sarili mo. So, yung mga knowledge at saka mga clip na sinishare ko, mukha lang siyang walang kwenta kasi napakaikli, pero tagus talaga siya. Yun yung makapagpalaya. Kasi biruin mo, sarili mo lang makokontrol. O nga no, sarili ko nga makokontrol. O nga no, lahat may bagay may katapusan. Hindi naman yung happiness at sadness, hindi naman permanente lagi, di ba? Temporary lang. So, magkakaroon ka talaga ng empowerment. Collapse, paglitaw ng resulta or opportunity sa buhay. Well, kaya, 'di ba? Ganito 'yan para ma-explain ko sa iyo na napakadali. Coherence, 'di ba? Nasa neutral ka lang, wala kang expectations, wala kang negative, walang positive. Tapos sa observer effect, obserbahan mo lang yung makakabuti sa'yo. So, kung ano yung makakabuti sa'yo, is yun yung bibigyan mo ng atensyon. Yun tingin mo makakabuti sa'yo. Tapos, syempre, kung yun yung pinag-focusan mo, magko-collapse, di ba? Kaso, ang kalaban mo dito, nervous system. Kaya nga sinabi ko sa inyo dun sa, pag-calibrate ng nervous system, mag-training ka, repetition, yung small habits na bad habits mo dati, papalitan mo ng good habits. Tapos gagawin mo siya everyday. Tsaka ang pinakamahalaga, gawin mo talaga yung gustong gusto mo. 'Di ba? Kahit pa regardless may nanonood or wala, or kikita ka ng pera or hindi, or may validation or wala. Kasi yun yung makapangyarihan, yun yung gusto mo 'di ba? Gusto nga ni God, kalooban mo. Tapos, gawin mo yung mga limiting beliefs mo ng paunti-unti. Kagaya ko, di ba? Nung nagpagupit ako, nag-approach din ako ng babae nun. Nakita ko kasi siya, kasing tangkad ko, paakyat siya dun sa uphill. Sabi ko, mukhang pagod na pagod siya. Tapos parang totoo siya sa sarili niya. Yung nakikita mo yung katawan niya na, so kinausap ko, sabi ko, why are you tired? Sabi niya. Biglang unti-unting umaalis kasi naka-shade nga ako. Sabi ko, why? Tapos tinanong ko yung pangalan niya. Sinabi naman niya, nalimutan ko na. Tapos, ayun, yung sinabi niya sa akin, napansin ko, sinabi ko sa kanya, natatakot ka siguro. Sabi niya, hindi, nilalamig daw siya. Yun yung sinabi niya sa akin. Pero napansin ko, dahil nga komportable ako kausapin siya, tsaka lumapit sa kanya, nawala din yung guard niya. Unti-unti rin siyang parang hindi naiilang or natatakot. Kasi ganun yun, di ba? Kailangan confident ka talaga. Nakakahawa kasi yan yung high vibration. Kasi nga, di ba, yung mga tao, nag-i-scan ng threat yan. Malamang kung stranger ka, tapos, syempre, matatakot sila kasi in-approach mo sila eh. So, kailangan, yung kalooban mo, super confident ka talaga, komportable ka sa sarili mo para kaya mo makipag-usap ng ganun sa stranger. Kasi nalalaman nila yan kung yung vibe mo, takot ka or insecure ka or hindi ka confident. Kasi yung boses mo, mag-shake, di ba?
So sa ganitong interpretasyon, ang idea ay kapag coherent ang identity mo, walang malaking conflict sa pagitan ng beliefs, emotions at actions. O kaya nga sinasabi rin sa mga manifestation, alamin mo talaga kung ano yung gusto mong identity. Tapos mag-focus ka na lang doon. Kung wari, content creator, mag-research ka, kumuha ka ng cellphone magsalita ka ng confident. Tapos mag-research ka para alam mo yung sinasabi mo, 'di ba? Hindi yung puro ka lang putak ka lang ng putak tapos hindi mo alam sinasabi mo, 'di ba? Para kahit anong diyan, magtanong man yung mga tao, mapapagkatiwalaan ka kasi alam mo yung sinasabi mo eh. So, mas nagiging consistent ang mga desisyon mo at mas napapansin mo ang mga opportunity na tugma sa gusto mo. Actually, yun lang talaga dapat mong gawin. Anything outside sa identity mo. Kuwari, identity is relasyon mo sa sarili mo yun eh. Kung hindi mo nakikita yung mga tao, bagay, or sitwasyon, or environment na hindi in alignment sa relasyon mo sa sarili mo is huwag mo na bigyan ng atensyon or oras kasi aalisin ka niyan sa self mo, which is yung connection mo kay God. Gayunpaman, wala pang siyentipikong ebidensya na nagpapatunay na ang quantum collapse ng mga particle ay direktang responsable sa manifestation ng pangyayari sa pang-araw-araw. Well, kasi yung quantum collapse kasi is may compounding effect yan. Actually, ito yung deep din dito i-share ko. 'Di ba pinapaniwalaan nila is yung compounding effect or yung ripple effect is base sa effort mo, consistency. Now, ito yung another side na deep, may compounding effect din yung mga paniniwala mo tsaka yung iniisip mo parate. So, kung ano yung iniisip mo parate, dahil nga lagi mo siya iniisip, yun talaga yung mangyayari sa realidad mo. Tsaka yung mga paniniwala mo, 'di ba? Dominant nga, 'di ba? Ang dominant 95% yung subconsciousness mo. So meaning kung ano yung dominant na nararamdaman mo, iniisip mo, is yun yung mapagfofokusan mo. Malamang, obviously. Kaya nga, shinare ko sa inyo, panoorin nyo yung, I think 5 minutes yun kung paano mag-recalibrate ng nervous system. Sakop na yun lahat Kasi nga, may ripple effect. So, kung paulit-ulit mo siyang iniisip, pinagpafokusan, tapos yung marami kang limiting beliefs, yun talaga mangyayari. Kasi nga, compounding effect kala mo effort lang. Hindi, mas makapangyarihan yung kalooban. Kaya nga kailangan baguhin mo yung kalooban. Kaya nga yung libro ko, ayan, papasok ko na naman yung libro ko. Kung gusto mo ng pagbabago, baguhin mo yung laman ng kalooban mo. Doon nakasalalay lahat. Kasi yung kalooban mo yung 95%. Diba? Ang connection nila sa quantum physics, coherence, neutral yan, observer, kung anong binigyan mong atensyon, oras at focus, kesyo effort man yan, or yung paniniwala mo, tsaka yung mga limiting beliefs mo, tsaka pinag-iisipan mo, yun yung magko-collapse, di ba? Yun yung ripple effect. Ang totoong ripple effect, kalooban, tsaka iniisip mo. Kasi yan yung parate Yung effort, minsan pwede ka nga magsinungaling. Pwede ka nga kumilos kahit taliwas dun sa kalooban mo, pero kalooban mo yung cause di ba? Yun yung mangyayari. Kaya hindi ka makapagsinungaling. Kahit anong sabi mong positive dyan, pogi ako, maganda ako, confident ako. Pero yung paniniwala mo sa kalooban mo, you're not that guy, you're not that girl, di ba? Yun yung ripple effect. 95%, take note 95%. Dahil nga sa subconsciousness, di ba? Pati nga yung katawan natin, may memory din yan Kala kasi ng mga tao, yung utak lang natin yung may memory. Hindi pati katawan natin, may memory din, pati gut. Kasi ito yung rason bakit pag nakarinig ka ng mga parang hindi ka nais-nais base dun sa trauma mo, manginginig katawan mo.
Maobserbahan mo siya, 'di ba? Manginginig katawan mo kasi may utak din yung katawan mo. Pati nga yung gut mo, 'di ba? Pansinin mo kung may allergy ka, ayaw ng sikmura mo, sinusuka mo, 'di ba? Siya tinatae mo. So ang akala kasi ng tao, yung utak lang talaga yung may consciousness. Hindi buong parte ng katawan mo may utak. Kaya nga yung cells may program din yan, di ba? So buong parte ng katawan mo may brain. So yung brain mo, hindi yan yung pinaka main. As in buong ikaw. Buong ikaw ang brain. Kala mo lang kasi yung utak mo lang yung nagpapagana sa lahat. Yan ang science, 'di ba? Di nila binabanggit na may utak din yung cells mo. May utak din yung skin mo, may utak din yung ano mo, yung bones mo. May utak din yung gut mo, pati yung ano mo, yung katawan mo. Kapag may coherence, posible ang superposition. Kapag nagkaroon ng measurement or interaction, lumilitaw ang isang particular na resulta. Sa manifestation framework, alignment, coherence, yan. Kasi nga, pag coherence ka, nasa neutral ka, nag-focus ka sa gusto mo, tapos inisip mo yung gusto mo, kasi yung gusto mo, laman ng kalooban mo. Kaya nga sinasabi ko yun sundin mo yung gusto mo kasi yun yung kagustuhan ni God. So, susundin mo yung kalooban mo. So, na-override na yung subconsciousness mo, 'di ba? Kasi gusto mo nga So, iniisip mo yun pag magiging obsessed ka sa gusto mo. Tapos, kikilusan mo. So, yung kilos mo, walang resistance. Doon magko-collapse yung gusto mo. Kasi nga, gusto mo siya 'di ba? Ito ay isang philosophical o self-development interpretation, hindi isang napatunayan na mekanismo. Ito tinatago talaga nila yung yung ang attention tsaka focus, observer, yun yung God. Actually, bawal mo nga banggitin yan kasi nga meron na akong isang Facebook channel. So, pinopromote ko kasi yung book ko. So, sinabi ko, ito ang totoong immortality. Yun yung binanggit ko, dinown. Natawa ako dun. Dinown yung Facebook ko. Okay lang kasi nga, yun yung parang old version ko, yung Facebook na yun So, wala akong pakialam kahit na ma-down nila yun. So, sabi ko, ay, siguro, kaya to dinown kasi nga, yan nga yung old version ko. Pero yun nga, shinare ko lang. Sabi, itong book na to, all is one. Tapos, ito ang totoong immortality. Yun yung sinabi ko. Biglang dinown no? So, paano? Hopefully, may natutunan kayo dito. Yun lang. Peace.